When was the last time na na-experience nyo yung lowest point in life ninyo? Pag sinabing lowest point in life, yung pinaka-malungkot ka, pinaka-stress ka, pinaka-problemado ka, talagang walang-wala ka na parang sasabihin mo, ano na nangyayari sa akin? O, ayan. Kaya kagaya nung sa ating former president, siguro sa buong karir niya bilang politician, siguro yung pagkakakulong niya ngayon, o pagkakadetain niya sa Netherlands, siguro I might say that this is the lowest point of his life. Kagaya natin, may mga ganyang cases din tayo sa buhay natin, yung lowest point in life natin. No? Yung nagkasakit ka, nakakala mo hindi ka na makakasubay, yung mga daming taong nagagalit sa'yo, na wala na pumapansin sa'yo, lowest point in life yan. Ano ho? Yun ba kung sa ministry, parang down na down ka na parang ano pa ito nangyayari, ang gulo-gulo, daming issue, ayan, lowest point in life yan. Ano? Pero ito napansin ko, every moment na ang tao nakaka-experience ng lowest point in life, madalas, consequences ng sin yan. Totoo yan. O madalas may kinalaman yan sa kasalanan, baka may kasalanan ka, o baka minsan parusa yan. Ang sabi ng iba, baka naman yan, karma yan. Oo. So, ako madalas na-experience ko yan eh. Kapag gumagawa ako ng kapalpakan sa buhay, kapag meron akong foolish choices in life, ang kasunod yan, problema, ayan na, low point in life ka na naman. Karamihan ng mga tao na nakaka-experience ng ganyan, usually, may kinalaman sa consequences of sin. Ito ang may-share ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Walang iba po kundi po yung experience ni King David eh. Yung bang dumating siya sa peak climax of his career as Israel's king, pero dahil sa isang pagkakamali at pagkakasala, bumagsak siya to the point na ginudgod siya ni Lord sa lupa para siya ay ma-humiliate, maka-experience ng kahihiyan, maka-experience ng guilt, at para maka-experience siya ng pangailangan para umawak sa ating Panginoon. Ito po yung title ng ating mensahe ngayon. Ayan, The Cry of the Fallen. Ayan, pag tayo natutumba, usually naiiyak tayo. Pero church, pagka ikaw ay natumba, bumagsak, ano yung mga cry na ginasabi mo? Ano yung mga panalangin mo? Ano yung mga cries na binabanggit mo sa ating Panginoon? Tingnan natin yung outline, mamaya tayo sa verse. Ito po yung matatagpuan sa Psalms 51, 10 to 17. Actually, bago tayo pumunta dyan sa verse natin, ikwento ko sa inyo, kailan na-experience ni David yung lowest point in life niya? Actually, nangyari ito. Isang araw, nandun siya sa rooftop ng kanyang palasyo. Puro nagpapalamig, nagpapahangin, nagre-relax. Mamaya-maya, doon sa kabilang dako ng direksyon ng kanyang rooftop, may nakita siyang bintana. Tapos merong babae na nagtitake ng bath. Kaya nakapakan niya Bathsheba, naliligo, Sabi ni David, ganda. Wow. Ginis Wow. Sexy. Ginawa ni King David, natukso na siya noon eh. Nahook na siya eh. Ang ginawa niya, lalo siyang nag-inquire, na-curious about sa pagkatao nitong ni Bathsheba. So ginawa niya, inutusan niya yung kanyang alagad, puntahan mo nga yung ganitong bahay na ito sa unang kanto ng street Santolan, titanongin mo kung sino yung babae nandun. Siyempre, pumunta, inalam, ang sabi ng kanyang tauhan, mahal the name of the woman na nakita mo, wala iba po kundi si Bathsheba. Kaya mahal na hari, problema, taken na siya eh. Sino yung asawa niya? Si Uriah the Hittite na kasama membro ng armed forces mo, mahalari. Ganun ba? Saktong-sakto, si Uriah, naka-duty, naka-deploy, nakikipaggera sa mga kalaban. So, ginawa ni King David, pinatawag ngayon niya si Bathsheba. So, hanggang sa nagkaroon sila ng secret na relasyon, hanggang sa naging madalas na yung kanilang pagkikita at may mga pangyayari na silang dalawa ay nagkasala na. So, ginagawa ni King David, pagka namimiss siya si Bathsheba, inuutusan niya yung kanyang yung kanyang alagad para tawagin papuntahin sa palasyo. So, ganyan yung nangyaring kasalanan ni King David. May ito na nangyari. Dahil sa madalas nilang pagkikita at pagkakasala,
nabuntis ngayon itong babae. No? Sabi ni Bathsheba, mahal na hari, I am pregnant. Sabi ni David, ako, malaking issue yan pagka sumabog yan. Ano gagawin natin? Sabi ni David. Si David, nakaisip agad ng plano. Ano? Nakaisip ng plano paano pagtakpan yung kanyang pangangalo niya. Ano? So, ginawa niya, pinatawag niya yung asawa, si Uriah, pinapunta sa palasyo at binigyan ng bakasyon. Sabi niya, Uriah, mukhang medyo stress ka na sa pakikipaggera. Mukhang ngarag na sa pagpaprotekta sa West Philippines Sea. West Philippines? Ano pala? Sa Israel. Ano ka muna? Mag-break ka muna. Puntahan mo muna yung asawa mo. Mag-banding muna kayo mag-asawa. Ang problema, si Uriah, hindi umuwi sa bahay at hindi nakipag-banding sa kanyang misis. Nung saan natulog si Uriah? Natulog sa barracks, sa kampo upang magbantay at gawin o fulfill yung kanyang duty bilang soldier. Nalaman ni King David, patay. Hindi niya inuwian yung asawa niya. Ang point dito ni David is this. Pag umuwi si Uriah, baka isipin ni Uriah, maging anak nila ni Bathsheba pinagbubuntis niya, pero hindi eh. Sabi ni David, patay. At ikaw ni David, pinawag si Uriah, Uriah, inom tayo. Pinainom niya, pinakain niya, pinanasin niya. Ang problema ni Uriah, kahit lasing, hindi umuwi sa bahay. Umuwi sa barracks. Nagbantay, kasama yung mga Sabi ni David, ano ba naman Uriah? Binibigyan na natin ka ng break, binibigyan natin ng bakasyon, tapos hindi mo inuuwian yung asawa mo. Ano sabi ni Uriah? Mahal, nakakagilty naman. Gulo mo sa buong armies of Israel, ako lang yung ginawan mo ng pabor. Ako lang yung pinagpakasyon mo. Samantalang yung mga kasama ko nakikipagdigmaan. Di unfair naman sa kanila. Actually, doon pa lang dapat si David mahiyate eh. Doon pa lang dapat si King David, ma-realize na niya, patay, nagkakasala, nagpo-cover up na ako nito. So, nangyari ito na, hindi niya mapalusutan yung kanyang kasalanan. Ang ginawa niya, pinontak niya si Joab, yung kanyang general. Sabi niya, Joab, ito na gawin mo. Ayaw uwian ni Uriah yung kanyang asawa. Ang gawin natin ito, ilagay mo siya sa gera, doon sa front line ng gera, doon sa kung saan matindi ang labanan. At kapag nandun na siya sa harapan ng gera, iwanan nyo na sa gayon siya'y mamatay. Abay, biruin niyo yung hari na kapag-isip na gano'n. Alam niyo po kung ano ang kaso ni David dito, mga kapatid? EJK. Extrajudicial killing, mga kapatid. Oo, kasi ganun mismong tauhan niya, ipapapatay niya. So ito na nangyari, sunod ni Joab yung pangyayari, namatay si Uriah, and then ito na, magagawa ni David yung kanyang last kay Bathsheba, kinuha niyang asawa, na-cover up nila yung kanilang panganganon niya. Kaya lang ang problema ito, hindi siya, bagamat nakatakas siya sa mata ng publiko, bagamat nakatakas siya sa Supreme Court, bagamat nakalusot siya sa kung ano-anong kaso kagaya ng mga ICC na yan, mga kapatid, ang problema, yung Supreme Court na nasa langit, kitang-kita ang ginawa ni David, mga kapatid. So, ginawa ng Panginoon, ginamit niya si Prophet Nathan para i-convict yung mahal na hari. Pumunta si Nathan kay David. Sabi ni Nathan, manari ba tayo magkwentuhan? Sige, ano yung kwento mo? Sabi ni Nathan, sa isang malayong lugar, merong isang pamilya na sobrang hirap. Pero meron silang alagang tupa. Nag-iisang tupa na halos ituloy nilang kapamilya. Yung tupa raw ay pag kumakain, kasama nila sa pagkainan, kasama sa higaan. Talagang tinuloy na anak na nito, mahirap na lalaki yung kanyang alagang tupa. On the other hand, yung kapitbahay naman ng mahirap na ito, mayaman. No? Ang dami niyang tupa, sandamakmak ng tupa. At nang may dumalaw na kaibigan itong mayamang ito, ano kung ginawa nitong mayaman na ito? Inagaw yung tupa, nag-iisang tupa ng kapitbahay upang paghanda dun sa kanyang bisita. Alam niyo, church, pagkatapos ng kwento ni Nathan, si David umuusok ang ilong galit na galit. Ang sabi ni David, dapat dyan sa mayamang abusado na yan na nagnakaw ng tupa, patayin! Pinagsak ni Nathan yung kanyang bomba. Sabi ni Nathan, mahal na hari, ikaw yun. Sabi ni David, as surely as the Lord lives, I have sinned. Ano ito ang gusto ko kay David?
kahit gumawa siya ng krimen, kapalpakan, pagka na-convict siya, he is so humble na inadmit niya yung kanyang kasalanan. Samantalang ang daming tao, ayaw aminin, kitang-kita na. Ang daming palusot, ang daming justification, ang daming rationalization, ang daming excuses. Kaya ang daming tao ay pag nagkakamali, nagiging excusiologist sila. Kaka-excuse mga kapatid sa kanilang mga ginawang pagkakamali. Si David, nung na-convict siya, nagkasala ako. Ganyan, no? So ito, nung nagkasala si King David, binigay na ni Prophet Nathan yung sentensya. Bagamat patatawarin ka ni Lord, pero ang consequences, magkakaroon ng gulo, bagyo sa inyong pamilya, mahal na hari. So ito na, nung nagkasala si David, sinulat na niya ngayon, itong Psalm 51, actually yung buong Psalm 51, yung buong chapter na yan, sinulat niya. Pero may pinili akong 7 or 8 verses, yung 10 hanggang 17, kasi dito mas nakita yung, yung cry ni David as a fallen king of Israel. Tingnan natin yung outline mga kapatid. So number 1 na cry of the fallen, ito yung kanyang iyak. Ayan, merong desire of having a pure heart. Ayan. Actually, dito kinuha yung kantang Pusong Dalisay, ang aking nais. Nakuha mga kapatid. Ito mo nakuha yan. Having, desire of having a pure heart. Tingnan natin yung outline. Basahin na natin pala yan, yung verse 10. Next week. Ito sabi ni King David, create in me a clean heart. Sino ang gagawa? Sino mag-create? Hindi tayo. Hindi yung mga taong pinaggawa natin ng kasalanan. Si Lord ang gagawa ng pusong talisay sa'yo. O God, sabi niya, ito, renew a loyal spirit within me. So sabi niya, create in me a clean heart, a pure heart. Bakit kaya si David humihingi ng pure and clean heart sa ating Panginoon? Baka doon sa outline. Alam niyo po ba kung bakit? Alam niya, guilty siya. Bagamat na-cover up niya yung kanyang kasalanan, alam niya deep inside of himself, alam ni Lord na mali yung kanyang ginawa. Ano yung mga kasalanan ni David? Tingnan natin dito, church. Ayan, deception. Nanlinlang siya. Sino nilinlang niya? Si Uriah. Sino nilinlang niya? Yung publiko. Sino yung nilinlang niya? Yung buong nation of Israel. Sino yung subukan pa niyang nilinlang? Ang Panginoon. Pero problema, hindi niya nabutok si Lord. Hindi niya nabudol si Lord. Kasi alam ni Lord ang totoo. So, gumamit si David ng deception. Ito, hypocrisy. Alam ng tao, ari siya. Alam ng tao, kagalang-galang siya. Magka-problem with King David. Sa kabila ng corona, sa kabila ng trono na inuupuan niya, grabe, meron palang demonyong nakapasok sa puso ng mahal na hari, mga kapatid. Hypocrisy. Akala ng tao, pagalang-galang yung hari nila. Akala ng tao, very honest, very kind person. Hindi alam ng publiko na yung hari pala nila, adulterous, mga kapatid. And then yung pangatlo, adultery. Ayan, nagkaroon siya ng affair sa ibang babae. Ano yung pang-apat na kaso ni David? Ito po, conspiracy. Ano yung conspiracy? Pakikipagsapuatan. Gumawa siya ng mga plano para linlangin si Uriah, para magpalusot, and eventually, nung ayaw magpatinag ni Uriah, yung pinakahuli, murder, mga kapatid. Grabe yung kasalanan ni King David. So, itong limang ito, nung na-realize ni King David na nagawa niya, nagkaroon siya ng desire kay Lord na Panginoon, sobrang dumi ng puso ko. Nanlilang ako, naging plastic ako, naging bumoklito ako, naging mga ngalunya ako, naging sinungaling ako, naging mamamatay ako. So God, please forgive me. Create in me a pure heart. Yung pusong dalisay. Tama po ba mga kapatid? Church, pagka nasa lowest point of life pa tayo, ganun ba ginagawa natin? Are we asking God to create in us a pure heart by forgiving us our sins, by humbling ourselves to the Lord, So ito yung mga bagay na nangyari kay David. Pangalawang bagay na ginawa ni King David, o na-cry ng isang taong fallen, ito po, fear of rejection and separation from God. Si David nagkaroon ng takot na siya ay mapalayo sa Diyos, mga kapatid. Tingnan natin ito, basahin natin yung verse 11. Ito sabi ni David, do not banish me from your presence, and do not take your Holy Spirit from me.
Pero, tandaan natin, church, si David, ang napansin mo sa kanya, meron siyang separation anxiety pagdating kay Lord. Ano yung sabihin doon? Ibang pagka ikaw ay nahihiwalay, nalalayo sa mga tao o sa person na mahal mo, nalulungkot ka. Halimbawa nito yung anak ko si Julia. 2 years ago, siguro mga 4 years old ito yung bata. Dalawa kami ni Jenny nagdala sa kanya doon sa daycare sa 3S. Pinagkaming mga bata kaedad niya na nag-enroll din. This is the very first time na ang anak namin mahihiwalay sa amin. Yan sabi ng teacher, sige papasukin niyo na po yung mga bata. Tapos yung mga magulang pwede na po umalis. Ako, saka si Jenny nagtinginan, patay. Hindi naglabasan ng mga magulang. Yung ibang mga bata, wala lang. Kasi alam naman, mature na yung isip, alam nila, school to, kailangan lalabas na sila si Mami. Ibang mga bata naman, wala lang din, naglalaro. Yung iba ka nakahiga pa sa ilalim ng mesa eh. Yung ibang mga bata, umiiyak. Si Julia, ang itsura niya, bagamat hindi siya umiiyak, tulala. Parang nawala siya o naligaw siya sa divisoria. Ganoon ang itsura niya. Tapos si Jenny nakatingin sa bintana. Si Julia. Alam mo, church, kung makikita po ninyo ang itsura ni Julia, ganyan ang itsura ni David when God declared that he had sinned. Ganyan ang itsura ni David when God threatened him that he will take away his spirit and his presence away from David. Alam niyo, church, dapat ganyan din tayo pag nalalayo tayo kay Lord. Yung parang natatakot ka, yung parang nalulungkot ka, na parang nai-stress ka, na dapat, Lord, huwag mo kong layuan. Lord, please, don't banish me from your presence. Dapat ganyan tayo eh. No? Dapat magkaroon tayo ng fear of anxiety, separation, pagdating ng ihiwalayan tayo ng ating Panginoon. No? So, ganito na nangyari sa ating church. Si Judah ganoon takot na takot. And aside from that, maging kami na magulang, takot na takot din kami nung napawala kahit saglit lang yung aming anak. Dapat ganyan din po tayo pagdating kay Lord. No? Ikaw ba kapatid natutuwa ka pa pagka wala ka na kay Lord? Of course hindi. Sadly, nakakalungkot, ang daming believer, pagka nawala na kay Lord, kasi natutuwa pa eh. Yes, wala na akong commitment sa church. Yes, malaya na ako, hindi na kumakalit ng practice kasi tinanggal na ako sa worship team. Yes, kasi nakakalungkot yung mga natutuwa pa eh. Yes, wala na ako sa cell group. Yes, piniwalag na ako sa kalalakihan. Ayan, wala na akong responsibilidad dyan. Nakakalungkot, church, na totoo lang, church, tignan ko ninyo ito, although, malaya tayo, kasi wala na tayo kay Lord, disconnected na tayo sa Kanya, kasi totoo sasabihin ko sa inyo, ayan ang worst type of living na pwede mong ma-experience sa buhay. Yung separation and getting disconnected from God. Tingnan po natin ito, church. Yan, yung nakalisabi. Tingnan po ninyo ito, although separation from God gives us freedom to do what we like. Totoo naman eh. No? Pagka ikaw ay nahiwalay ka na kay Lord, pwede mo na gawin kung ano gusto mong gawin. Kasi wala ka ng wala ka ng commitment, wala ka ng iniingatang pangalan Christian, you can do whatever you like. Kaya lang ang problema, it is the most dreadful thing a person can do. Yung mawala ka kay Lord. So yung una, desire ni David, in me of pure heart. Yung pangalawa, Lord, huwag kang umalis sa buhay ko. And then, ano yung pangatlong niya? Yung pangatlong cry of the fallen. Tingnan natin sa author yung pangatlo. Ito po, yung restoration of joy in our salvation. Let's read yung verses 12 to 13. Basahin natin ito. Ano sabi niya? Lord, huwag kang mawala sa akin, sabi nung muna eh. Pero Lord, ibalik mo sa akin yung kaligayahan ng aking kaligtasan. And make me willing to obey you. In verse 13, David further says, then I will teach your ways to rebels, and they will return to you. O bak tayo dyan, yung restoration of joy in our salvation. Bak tayo sa outline. Church, tingnan natin ito. Nakakalungkot. Experience nyo ba ito? Bagamat Christian ka pero parang feeling mo di ka ligtas.
Nilagay ko dito yan eh. Flash. Kaya. Read this. Some Christians are saved, but sad. May mga Christians, ligtas na pero malungkot. At kung nangyari ba sa inyo yan? Yung nawala sa'yo yung joy of salvation. Di ba ang ganda-ganda ng kanta, yung lahat nag-iiyakan na ikaw tulad tayo. Bakit? Wala nang joy of salvation. Yung iba nakangiti, yung iba umiiyak kasi hindi naman tears of depression, tears of joy mga kapatid. Kasi nag-worship kayo, pero tayo. Alam niyo ba kung bakit? Baka nawalan ka na ng joy of salvation. Alam niyo, church, ang joy, ang kaligayahan, yan yung isang ebidensya o tatak o trademark na ikaw ay nakaka-experience ng kaligtasan kay Lord. Ang tao na hindi ligtas kay Lord, at kung minsan nakakalungkot, marami pang mga tao, pagka pupunta sila sa impyerno, mas masaya pa kaysa pupunta sa langit. Ako ba, church? Nakakalungkot, ano? Mas excited mo yung mga tao papuntang impyerno kasi sa mga tao papuntang langit eh. Tama ba mga kapatid? Ano ba kung bakit? Kasi nga yung joy in salvation, bigla na lang nawala. Oo, nung unang naligtas tayo, kung tinagat tayo si Cristo nung una, happy tayo kasi we are destined for heaven, we have been forgiven, we are cleansed by the blood of Christ. Pagbago mo sa tubig ng bautismo, ang gaang-gaang ng pakiramdam mo, you are indwelt by the Holy Spirit. Kasi totoo lang minsan yung pangyayari niyan, nagiging, naluluma, na-expire. So anong kailangan kung nawalan ka ng joy in salvation, mga kapatid? Anong kailangan? Kailangan mong mag-apply ulit, mag-renew ulit ng kaligayahan mo, humingi ng kaligayahan mo. Alam niyo, church, kaya nga pagdating ng linggo sa church, kung ano tayo, bakit tayo nag-Lord Supper? Bakit tayo nag-Holy Communion? Diba, anong sabi ng Panginoong Isus? Alalahanin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, ibig sabihin, yung communion, yung Lord Supper natin, pag-alaala yan, mga kapatid, ng ginawang kaligtasan, at pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Kung nagko-communion ka ba, inaalala mo ba, nagiging maligaya ka pa ulit? Kung naiiyak ka, siguro naiiyak ka, tears of joy. O kaya, naiiyak ka because of the crucifixion na nangyari kay Jesus Christ. Normal lang na maiyak eh. Pero yung kumain ka ng bread, tapos uminom pa ng juice, parang wala na, ito na lang palagi. Tumigay ko eh. Sabi nangyayari. Ako yung pagkakanya na itsura. Yung joy of salvation na wala na. Kailangan na mahalaga sa mga Christian, ma-remind tayo. No? Tingnan na to, church. Ano yung mga bagay na pwedeng magnakaw ng kaligayahan sa inyo? Ito, kasalanan. Totoo yan. Kung nagkakasala ka, nagkakaroon ka ng guilt. Pag nag-guilt ka, nagkakaroon ka ng shame. O, di ba? Pag nagkasala ka, nagpuproduce ng guilt. Ang guilt, nagpuproduce ng shame. So, pagkalalo ka ng nahihiya, nagpuproduce ng sadness. So, biruin mo, dapat pala kapag nagkakasala tayo, napagamat ligtas na tayo, ang number mo na gagawin natin, Lord, sorry, mag-repent ka, mag-pray ka kay Lord. Ngayon ito naging David, no? Pakalamang bakit na nakakatanggal ng joy sa ating kaligtasan na ganyan kung yung masyadong makamundo, worldliness. Nawawala yung joy mo kapatid. Kunyari, natatalo Ginebra, malulog ka na eh. Natalo Lakers, ayan. Na-injure yung idol mo, nagkakaroon ng matinding trade sa NBA, ay na-express ka, nawawala tayo. Bagamat ligtas ka, pero yung kaligayahan ng salvation mo, nawawala. Kasi because of worldliness, ayan, nag-break up yung favorite club mo sa showbiz. Kaya hindi na ako mag-church, pero pa akong gagawin dahilan, mga kapatid eh. Di ba magka-affected tayo ng mga pangyayari sa social media, yung mga bad news, mga negative news, yung mga bad vibes? Di ba parang affected din yung pagpunta mo sa church, mga kapatid? Kayo mga kapatid, tanongin ko kayo, affected ba yung pagpunta nyo sa church sa pagkakahuli sa ating Pangulo? Hindi ba sa inyo mo masaya? Kasi affected tayo din eh. Alam mo ba kung bakit? Because of worldliness.
nakatutok tayo, nakafocus tayo sa mga current events to the point na nakalimutan na natin yung main event. Oh. So yan, yun yung mga bagay na nakakapagpatanggal sa ating joy, sa joy in salvation natin. Word in it. Pangatlo, yung negligence. Pinabayaan mo yung iyong relasyon sa ating Panginoon. Subukan nyo, church, pabayaan niyo yung relasyon mo sa kapwa niyo. Mawawala yung joy, yung tamis ng pag-ibig. Oh. Subukan niyo sa asawa niyo, gawin niyo ito, practice niyo ito. Huwag ka mag-chat-chat, huwag ka magpapaalam, huwag ka na magpagkwentuhan, huwag ka na rin umuwi. Kaya, mawawala ang joy of marriage ninyo, kapatid. Totoo yan, mawawala yan. Subukan nyo sa kaibigan ninyo, huwag mo nang i-chat, huwag mo nang pansinin, huwag mo nang batiin. Mawawala yan sa relationship pagkaroon ka ng negligence. Mawawala yung joy. Tamis ng bonding. O parang nagkakailangan kayo, parang hindi na kayo magkakilala. Parang you are a stranger to each other na. O, kasi nga, pinabayaan mo yung relasyon mo. Hindi na kayo nagkakagustahan, hindi na kayo nagkwekwentuhan, bahala mo ano na, hindi na kayo nag-chat-chat, hindi na nagtatawagan. Ganyan din ang mangyayari kapag Kristiyano, pinabayaan niya ang relasyon sa Panginoon. Hindi na nagpe-pray, hindi na umaatin ng church, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na umaatin sa cell group, negligence. Ano kapag ganyan na nangyari sa'yo, mawawala ang joy of salvation. Bagamat ligtas ka, ang problema yung kaligayahan sa kaligtasan mo matatanggal. Pero church, pag hindi mo inayos ito, itong tatlong to, yung sin, yung worldliness, yung negligence, alam nyo, kalamunan, baka mamaya hindi lang yung joy of salvation ang alisin niya. Baka mamaya pati mismo yung salvation mo alisin na niya. Ako mga kapatid. So si David, umabot sa point na ganito na siya. Nagkasala siya, naging makamundo siya, makamundo to the point na grinatify niya yung pita nung laman niya kay Bathsheba, and nakapag-neglect siya ng kanyang relationship kay Lord, papagsak na si David eh. Mabuti na lang, David, meron siyang prophet Nathan na ginanon siya, na ginising siya. So itong tatlong bagay na ito, sin, worldliness, and negligence, yan yung pwedeng magtanggal ng joy in salvation. O kamusta ang kaligayahan mo ngayon, kapatid? Masaya ka pa ba sa pag-attend ng church? Masaya ka pa ba whenever you are praying to the Lord? No? Ano yung mangyayari? Huwag naman nating hayaan na maapektuhan tayo ng mga pangyayari. Basta tayo, masaya tayo, kapatid. Kung ano mangyayari, kung sino man yung makulong, kung sino man yung mag-break up, kung tumaas, bumaba man yung presyo, masaya tayo pa rin kasi ang kaligayahan natin nakafocus sa ating Panginoon. Next, ano yung pang-apat, church? Ayan. Pagdating sa verse 15, actually meron akong kulang dito, yung verse 14. Yung declaration, basta natin yung verse 14. Ito, yung forgiveness, yung asking of forgiveness from God. Sabi ni David, hindi ko nalagay dyan ito. Sabi niya, forgive me for shedding blood. Guluhin nyo nung inamin niya. Inamin niya nakapatay siya. Inamin niya, pinaslang niya si Uriah. Oh God, who saves me, then I will joyfully sing of your forgiveness. Alam niyo, dito ako natutuwa kay David eh. Maraming tao hindi kayang aminin niya. Siguro kung nung araw si David mayroong Facebook account saka may Twitter, malamang sinout-out na niya ito eh. Pero never ako nakakita ng public video na umamit ng kanyang kasalanan. Publicly. Bagamat may nag-umamin o mayroong nag-public apology, pero yung inamin mismo, yung ginawa niyang murder, yung ginawa niyang wala. Dito ko binibigyan niya. Pero forgive me for shedding blood. Lord, nakapatay ako. Nakawalan mo. So yan yung pang-apat, yung paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. And then yung bakit tayo sa outline ito. Yung pang-apat na, yung pang-lima na, declaration of praise to God. Nung pinatawad na siya ng Panginoon, let's read yung verse 15. Ang ganda nito eh. Ito po, Lord, unseal my lips, O Lord, that my mouth may praise you. Ano yung nagtatakip sa bibig natin to
declare the goodness of God. Anong guilt. Pagka guilty ka, pagka may kasalanan ka, unconfessed sin ka, ang hirap mag-testify. Ang hirap mag-ulit kay Lord. No? Pero alam mo kapag nagpalinis ka kay Lord, nakapag-pray ka, you ask forgiveness sa mga shortcomings, sa mga kasalanan na ginawa ko, ang sarap mag-declare at mag-uri na kabugihan ng ating Panginoon. Sabi David, Lord, because you've forgiven me, unseal my lips so that my mouth will praise you. Wow, gandang verse. Nakita niyo yung pattern ng lyrics na sinulat ni David sa kanyang psalm. Iba nung una, pusong dalisay. Nung pangalawa, ayaw mong mawala sa presensya mo. Tapos yung pangapat, yung umamin siya sa kasalanan niya, nakapatay siya. Tapos yung panlima, ito na, Lord, unseal my lips kasi magpupuri ako sa pagkain mong kapatawaran at pag-ibig sa akin. Yung next, sa verses 16, yan, tingnan natin ito. Ito napakaganda. Contrite heart and not sacrifice. Ano yung sabihin ng contrite? Yung contrite, yung parang humble heart. Pagka nagkasala, maamin. No? Contrite heart. No? Ito madalas na ginagawa natin. Let's read yung verse 16 to 17. Ang ganda sabi ni David. You do not desire a sacrifice, or I would offer one. You do not want a burnt offering. No. Verse 17. The sacrifice you desire is a broken spirit. Ano yung sabihin ng contrite heart? You will not reject a broken and repentant heart, O God. Pagkain sa outline. Ganda, no? The problem with Christians right now, pagka nagkakasala tayo kay Lord, ano ginagawa? Ito yung minsan mindset natin, Lord, babawi ako. Hindi man tayo aabi, pero ang mindset natin, Lord, babawi ako. Nagkasala ako, Lord, sige Lord, magsisimba ako. Naalala ko yung kapitbahay namin ng bata pa ako. Panasimba ito eh. Ang problema niya, inasal siya ng kaibigan ko. Ginawa niya, binura niya. Talagang binura niya. Binura niya kasi sabi niya, kakasimba ko lang pa naman. Magsisimba ulit ako nun yan eh. Tumalon siya. Tatawa ako. Sabi ko, ganun pala pag nagkakasala ka. Papitan mo lang ng pasimba-simba ulit para mawala yung kasalanan mo. Ako na hindi. Pagka nagkasala ka, pakita mo kay Lord yung puso mo na nagkasala. Talagang, Lord, ito alam mo nangyari. Hindi mo sasabihin kay Lord ng Panginoon, nagkasala ako, pero Lord, babawi ako, sisimba ako, Lord, kahit straight 1 year. Hindi na gusto ng Panginoon. Tapos bisa sasabihin mo pa kay Lord, sige Lord, mag-o-offering na ako, Panginoon. Ayan. Sige Lord, aattend na ako. Hindi. Sabi ni David, ang nais ng Panginoon, hindi yung pagtakpan mo yung kasalanan mo by good works eh. Hindi yung bumawi ka sa performance mo. Sa school, pwede yan. O, di ba? Kunyan sa school, bumagsak ka, nakakuha ka ng 2 over 10. Pwede sasabihin sa'yo ng teacher mo, bumawi ka next exam ha, kahit 6 over 10, pwede na. O kaya, 9 over 10. Siyempre tayo mga estudyante, ganun ang gagawin natin. Pagdating na next exam, babawi tayo. Hindi mo pwedeng gawin kay Lord yan. Ang uubra kay Lord, whenever we commit sin, pakita mo yung contrite heart, yung broken spirit mo, talaga nagsisisi ka, umiiyak ka, hindi ka makatulog because of your sin na nagawa sa ating Panginoon. Nakakalungkot, isa ginagawa natin ng parang nagiging business-minded tayo pagdating kay Lord. Lord, may utang ako, nagkasala ako, pero Lord, babawi ako. Sasabihin ng Panginoon, hindi mo kailangan yung bumawi ka. Kailangan magpaka-humble ka, aminin mo talagang hindi mo kaya, aminin mo nagkamali ka, yan ang nais ko, contrite heart. At kapag ka nagkaroon ka ng contrite heart, bibigyan kita ng pusong dalisay. Yun sabi ng Panginoon. Balik tayo dun sa verse 10. Diba? When you give a contrite heart to the Lord, God in return will give you a pure heart. Tama mo, mga kapatid. Ano ko? Diyan lamang nangyayari yung pagkakaroon ng puso
when we show our contrite, our broken spirit to the Lord. Kaya nga pagdating ni Jesus Christ, pagdating sa Matthew 5, ano sabi niya? Blessed are the poor in spirit. Ano sila ng poor in spirit? Bakit hindi sinabi na blessed are the rich in spirit? Bakit sinabi na poor in spirit? Hindi po ako bakit. Kasi pagka ang taong rich in spirit, feeling niya magaling siya, feeling niya tama siya, feeling niya banal siya, diyan nagkakapos ng spiritual pride. Ano po? Pero pagka ang tao, broken spirit palagi, alam niya ang magkakasala niya, alam niya ang pagkakamali niya, alam niya yung guilt niya, yung sin niya, diyan natutuwa ang Panginoon. Kaya di ba may kwento yung ating Panginoong Jesus? May nag-church daw dalawa, yung sa Paris, yung sa tax collector. Sabi ng tax collector, kinakabugyugan yung dibdib, Panginoon, patawarin mo ako isa akong makasalanan. Sabi naman ng isang religious person, Panginoon, ako'y nagpapasalamat, hindi ako kagaya niya, masamang tao. Diyan po papasok yung contrite heart, mga kapatid. Yan ang nais ng Panginoon. Hindi natin pwedeng idaan si Lord sa mabuting gawa, sa pagbabago at pagpapakita ng good conduct, ng tamang karak. Hindi. Ang nais ng Panginoon, ibagsak mo ang puso mo. Iiyak mo yung kasalanan mo. Aminin mo yung mga nagawa mo. Yan ang nais ng Panginoon. No? Sabi ko nga po dito, church, we should not justify, rationalize, and make excuses for our sins because God wants a contrite heart. Pag nagkakasala ka, baka kapatid ang ginagawa mo, ginag-justify mo ba? Pag sinabi ginag-justify, hindi tama lang yung ginawa ko pananabak, total deserve naman niya. Hindi yung justification. Pag sinabing rationalization, hindi tama lang yun para magtanda siya. Kaya na-rationalize tayo. Ito naman, pag nag-excuse tayo sa pananakit natin, ito yung pag-excuse hindi, tao lang din ako eh. Natural lang naman to eh. Tao lang, nakakapanakit. Hindi, ang nais ng Panginoon, bro, patawarin mo ako, nasaktan kita. Lord, patawarin mo ako, nasaktan ko yung kapatid ko. Yan yung contrite heart na nais na ating Panginoon. So next time, huwag na tayong mag-rationalize, huwag na tayong mag-justify, huwag na tayong mag-excuse. Aminin na lang. Sabi mo sa katabi mo, aminin mo na. Dito na tayo, conclusion na tayo. Ito yung gandang verse nito yung Psalm 51. Conclusion. Basahin natin mga kapatid. Tayo dito ngayon. As God forgives us and restores our fellowship with Him, we should reach out to others who had fallen to receive forgiveness and reconciliation. The more we experience God's grace sa buhay natin in our life, the more excitement we share it to others. Church, kailangan magpalit tayo palagi sa ating Panginoon. Dapat kailangan si David. Actually, dito ko na-appreciate yung Bible. Ang Bible, masyadong transparent to the point na isinulat niya maging yung mga shameful scandals ng mga heroes of faith natin. Nilagay ng Bible yung kahihiyan ni David. Nang sa gayon yung mga tao na-experience na kahihiyan na yung makita ko ang ni David. Nilagay ng Bible yung murderous, yung bloody instinct ni David. Nang sa gayon yung mga tao na mayroong murderous intent sa kapwa at na may galit sa kapwa, magawa rin ang ni David. Isinulat sa 2 Samuel 11, kapatid, yung pangyayaring adultery, yung pagkakaroon ng lust ni David, at sa gayon, kapatid, yung mga tao na mayroong struggle sa lust, sa pitanan naman, maganda gawin din yung ni David. Mag-sorry, mag-apology, isuko, isurrender ang puso kay Lord, at mag-desire ng pusong dalisay sa ating Panginoon. So right now, kapatid, if ever nakagawa tayo ng malaking pagkakamali sa ating Panginoon, alam nyo, hindi good works na isang Panginoon na ipakita natin sa Kanya. Ang nais ng Panginoon na ipakita natin sa Kanya, yung pagsisisi, yung pusong basag, yung pure in spirit, yung contrite heart, yung pusong umiiyak kasi na-realize niya nagkamali siya. Sabi ni Nathan, King David, you're the man. Sabi ni David, I have sinned. I have
have sinned. Kaya kanila isulat ko rito yung Psalm 51. O kaya naman kapatid, parang si David din tayo, na bagamat matagal ng Christian, pinakakalo ko yung joy of salvation, nawawala. If ever na nakaka-experience ka ng ganyan, yung joy of salvation, mananahin na kayo ngayon, Lord, ibalik mo sa akin yung kaligayahan ng kaligtasan mo. Yung init ng pananampalataya ko, i-restore mo sa akin, Lord, yung vitality ng aking faith. Ayaw ko, Lord, na mandamig. Ayaw ko, Lord, na nag-church ako pero malungkot ako. Gusto ko, Lord, nag-church ako yung lumuluha ako, nakakaranas ako ng tears of joy, Panginoon. Di ba ang sarap ng kapatid yung pagka umaawag ka kay Lord, nagre-reflect ka sa salvation mo sa cross ni Jesus Christ, umiiyak ka, pero at the same time, tears of joy yan, na nagpapasalamat ka, grateful ka kay Lord because of His sacrifice na ginawa niya sa'yo. So right now tayo, iyon po tayo manalangin sa ating Panginoon. Father, salamat sa napakagandang halimbawa ni Haring David. Lord, truly, nakakahiyaman yung ginawa niya, Panginoon. Nakakalungkot man yung ginawa niya at nakakatakot yung mga bagay na ginawa niya, Panginoon. Pero Father, nakita namin yung puso ni David, Lord. Once he was convicted na siya'y nagkamali, inamin na niya. At dali-dali siyang gumawa ng mga bagay para siya po ay ma-restore. Itong fallen king, Panginoon, umiyak sa inyo So kung yung king na Lord, nagpo-fall, kapas mo kami pa, Panginoon, na hindi naman hari, na hindi naman leader kagaya ni David, na hindi naman spiritual giants kagaya ni David, Lord, kami natutong pa rin nagkakamali na lata pa. I pray, Father, that every time, O Lord, na kami man ay madada pa, Lord, iiyak kami. Hihingi kami, Lord, ng pure heart. Magpe-pray kami, Lord, na huwag niyo ho kaming iwanan. Lord, hihingi kami, Panginoon, susurrender namin yung aming pusong contrite, humble, yung poor spirit namin. Magdedeclare kami, Lord, ng aming kaligtasan, Father. Salamat, O Lord, sa napakagandang psalm na ito. At naman, Panginoon, manatili pa natin sa buhay namin ito. Naman, Lord, hindi lang manatili, kundi ma-share din namin ito, Panginoon, sa ibang tao na nakaka-experience ng pagkakasala at pagkakamali, na nakakaranas ng guilt and shame, nang sa gayon, Lord, itong mga fallen men mo would rise up once again and declare your goodness and grace into their lives. Lord, I pray also na ibalik niyo sa amin, Panginoon, yung kaligayahan ng aming kaligtasan. Nawa, Lord, manatili kaming maligaya dahil sa inyo. Lord, ito po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Anak po ng anak ng Diyos ay magsabi po na, Amen.